Okay? Type 1 if you learn something with this topic. So next, topic number 2, self-control. So in order uh, to control yourself, there's a saying, you cannot control other. First, you need to control yourself first than to other, because it's very difficult to control others. So like for an example, I have an example. Always, if you are angry to your leaders or to your downlines, if you're angry, you need to control yourself. You need to temper your anger. So if, like I said, it's better to keep your shout mouth. Kung wala ka rin lang magandang sasabihin sa mga leaders mo, wag ka na lang magsalita. It's better to keep your shout mouth. So that was a self-control. And like I said, for example, in the traffic light, so pag green light, so go. Pag red light, so stop. Pag yellow, warning. So what if nag-stop pero nag-go ka? So meaning may dalawang pwedeng mangyari sa'yo. Either ma-aksidente ka or mahuhuli ka. So kaya para hindi magkaroon o maapektuhan yung grupo mo, kailangan unahin mo munang kontrolin yung sarili mo. Yan. So wag kang padalos-dalos sa gagawin mo. Okay? May natutunan po ba? So next topic, a keen sense of justice, fair for all. So lahat dapat ng judgment mo, fair ka. So walang pairing side, walang strong side. So pagka nagkaroon ng problem sa ilalim, so dapat pakinggan mo both side, wala kang papanigan. So kailangan fair ka lang. So katulad sa ating UEI system, so napaka-fair, walang malaking grupo, walang maliit na grupo. Sa distribution man ng ticket, napaka-fair. Yan. So kaya kailangan ang treatment mo sa mga leaders mo, family. So wala kang pinapanigan. Kahit pang 3 palo mo yan. So kung nagkasala yan, di mo yan papanigan. Okay? Kahit brother mo yan, kung nagkasala yan, di mo papanigan. Kasi as a leader, kailangan fair ka lang. Okay? May natutunan ba guys? So next topic po tayo. Type 3 nga, pag may natutunan, baka hindi ako naririnig. Yan. Type 3, okay. So definiteness of decision, sabi dito, over here, no this way. So dapat kapag nag-decide ka, hindi ka pa bago-bago. Kapag nagpag-desisyonan mo, yung Thanksgiving nyo, ganito yung date, anong mangyari, whatever it takes, dapat tuloy na tuloy yan. Kahit umulan, kahit bumagyo, so tuloy yan. Kasi bakit? Mababawasan yung respect ng mga leader mo once na yung decision mo pabago-bago. Eh what if natapat yung anniversary, hindi mo pala naalala, anniversary nyo pala ng asawa mo, yung date ng Thanksgiving nyo. Anong gagawin mo as a leader? Itutuloy o hindi itutuloy? As a leader, dapat itutuloy mo whatever it takes. So uunahin mo siya. Katulad ng leadership training natin ngayon, do it whatever it takes, tuloy na tuloy yung leadership training natin. Kaya dapat ganyan ka mag-decide as a leader. Definiteness of decision. Okay? Next topic. Topic number 5, definiteness of plan. So kung makikita nyo sa picture, pag ginamit mo ba yung bangkang yan, may patutunguhan ka ba? So wala. So kailangan definite yung plan mo. Sabi nga, plan your work and work your plan. So, kailangan gumawa ng plano at gawin yung plano mo. So, isa sa mga characteristic, one of the successful CEO of Ford Company is Henry Ford. So, one is the characteristic why he is a successful person is definiteness of plan. So, meron siyang plano. So, walang naniniwala sa plano niya. Ang dami niyang beses, marami na siyang times na ni-reject yung plano niya.
Pero anong ginawa niya? Tinuloy-tuloy pa rin niya yung plano na hanggang nakilala yung sasakyan na Ford at ngayon isa na yung Ford company na pinakamayaman na sasakyan sa buong mundo. Kaya ikaw, nagplano ka na magkakaroon kayo ng mga recognition. So susundin mo yun, ituloy mo yun. Kasi bakit? Payag ka ba na pag nagpatawag ka ng meeting sa mga leader mo, tapos lahat ng plano mo, wala ka man lang nagawa. Tapos sasabihin ng mga leader mo, once na nagpatawag ka na naman ulit, yan na naman si upline, di ba? Pabago-bago ng plano. Lahat ng mga plano niya naman, wala namang natutupad. So payag ka ba ngayon? So kapag ganyan, yung plano mo, pabago-bago, yung respect ng leaders mo, mababawasan. At hindi mo alam, unti-unti nang nawawala yung mga leaders. Okay, may natutunan ba? Type 5, if you learn something. Okay, next topic. So the habit of doing more than paid for. When you do more than you're paid for, eventually you'll be paid for more than you do. So napakasimple lang po yung great example nito. Meron po tayong mga OFW na masisipag, lalo na pag nagkakaroon po ng Ramadan, di ba? Sobrang sipag yan, sobrang puyat, sobrang pagod. So kung nakitaan siya ng amo niya na ganun siya, sipag niya, lahat ng utos sinusunod, anong ginagawa ng amo niya? Siyempre, bibigyan siya ng reward. Yan. So bibigyan siya ng hadiah. Ang tawag nyo, hadiah sa mga OFW. Nakaka-relate yung mga OFW na nasa Middle East. So sa naman, reward or ipro-promote ka. So katulad din sa ating business, so once na nag-extra mile ka, kumbaga beyond na sa hindi na mga yung ginagawa na nag-serve ka na sa grupo mo na pure heart, pure service, katulad ng mga professor natin, mga organizer natin, nagsiserve sila ng win. So meaning, so eventually, so darating yung mga reward na hindi nila inaasahan. So wag ka lang mag-expect ng kapalit. Basta mag-serve ka lang in just pure service. Katulad ni Doc Art, nagsiserve lang siya ng pure service sa UEI, sa grupo natin, di ba? So hindi siya nag-aangad ng kapalit. So ang tanong, ano ngayon si Doc Art? Siyempre, isa na sa mayaman sa Ultimate Eagle International. So ganun din tayo. Yun yung magiging future natin once na ginawa natin ito. Okay. Kapag may natutunan, just type 6. Ayan. So next topic. Next topic. Ayan. Pleasing personality. So simple lang. Nandyan sa picture. Pag nagpo-post ka ba, nila-like mo ba or dinidislike mo? So meron po subtopic yung mga pleasing personality. So unang-una yung the manners of shaking hands. Yan. So the manners of shaking hands. So dito natututunan natin kung paano talaga kumamay. Pero ngayon since pandemic, so hindi pa tayo allowed na mag-shake hand. Pero ngayon, nung dati pa, tinuturo na natin 'to. So kailangan mag eye to eye contact, so kailangan firm handshake, hindi malakas kundi firm lang. So hindi mabagal pag maganda yung sineshenhake mo, 'di ba? Baka maganda lang bagalan mo, 'di ba? So kailangan professionalism tayo. So eye to eye contact, tapikin mo yung balikat. Yan yung pinaka-importante para maibahagi natin yung professionalism sa kausap natin. So next. Yan, clothing and posture of the body. So palakpakan naman natin yung mga nandito sa Zoom ngayon. Yan, sobrang gaganda at sobrang guwapo. Yan, so you are handsome, Sir Iobang Terence. Thank you for attending our leadership. Yan. So sa clothing and posture of the body, pinag-aaralan po natin. So kahit hindi naman masyado mahal or hindi mamahalin yung isinusuot mo, as long as yung isusuot mo nababagay sa kausap mo. Kasi first thing last. Kapag yung first impression means last. So kapag tingin niya sa'yo,
'Diba? So, pagtingin niya pa lang sa'yo, mapagkakatiwalaan ka na, magse-7 heads na sa itsura mo pa lang, wala ka pang pre-represent na business. So, nakuha mo na yung deal kaagad sa itsura pa lang. So, kaya ito yung napaka-importante. So, yung mga nag-i-start, hindi man kaya, as long as neat ka tignan, maayos ka tignan, nababagay sa kausap mo. So, hindi naman in the sense na kapag may kausap kang construction worker is naka-coat and tie ka, di ba? So, naibabagay mo. So, naka-polo ka lang para maganda, ma-close mo yung deal mo at mag-gain mo yung respect ng kausap mo. Na hindi mo pa lang pine-present, magse-7 heads na. Yun yung ibig sabihin ng clothing and posture of the body. Okay, next po tayo. Ayan, voice. So, napakahalaga yung voice. So, ang pinakamahalaga naman ito, kailangan maintindihan ka ng mga nakikinig, mga audience. So, kailangan loud and clear. So, not in the sense na dito lang yung kausap mo, napakalakas naman yung boses mo. So, minsan, meron mga voice, mga words na kailangan mong diinan para meron kasing mga natutulog, kailangan madiinan mo yan. So, para pampagising din sa mga natutulog. Yan. Wala po akong pinapatamaan. Yan. So, next topic. Ayan, tactfulness. Tact is the ability to make a person see lightning without letting him feel the bolt. Yan. So, as a leader, so kailangan mong marunong ka sa tactfulness na to. So, yun yung tinatawag kong being tact is the ability to make a person see lighting without letting him feel the bolt. So, minsan kasi, sa habang lumalaki yung grupo mo, meron dyan yung mga lalabas na mga pasaway, since over familiarity na. So, yun. So, ngayon, once na may lumalabas na pasaway, paano mo siya pagsasabihan na hindi niya mararamdaman na pinagsasabihan mo siya? So, ituturo ko ngayon yung hamburger approach. Yan. For example, si Coach, na sino yung nandito ngayon? For example, si Coach Annabel, siya po ay inatasan para sa food ng ating leadership training. May food. So, pero walang dumating na food. So, paano ko pagsasabihan na hindi niya mararamdaman na pinagsasabihan ko siya? So, Coach Annabel, grabe, ang ganda-ganda mo ngayon. So, ang ganda ng hair mo, ang ganda ng lipstick mo. Yan. So, sobrang successful po yung leadership training natin. Pero yun, mas maganda sana maaga yung food. Pero wag kang mag-alala, Coach Annabel. Hindi magiging successful yung leadership training natin kung hindi ka po, wala ka po dito. Kaya napakalaki pa rin yung ambag mo dito sa leadership training natin. So, Coach Annabel, ang tanong, naramdaman mo ba na pinagsasabihan kita? So, yun yung sample ng pagiging tactfulness. So, yung hindi mararamdaman ng kausap mo, yung na pinagsasabihan mo siya. Okay? Na gusto mo siyang i-correct. So, hopefully may natutunan kayo dyan sa topic na yan. So, next topic po tayo. Ayan, sincerity of purpose. Sincerity is the best marketing approach. So, napakahalaga na maramdaman ng kausap natin na sincere tayo sa kanya. Hindi lang natin siya, nandun na yung pagkakataan, pero kwan na yun, last priority na yun. So, ang kailangan, being sincere, kailangan maiparamdam mo talaga siya, natutulungan mo siya, i-guide mo siya. Talagang yung sinabi mo sa kanya na yayaman, talagang step by step, ituturo mo talaga sa kanya paano niya makuha yung goal na. Yan yung being sincere. So, ang hindi naman pagiging sincere, yung nakafocus ka lang sa pera-pera. Nakafocus ka lang sa direct referral at pairing bonus. So, ano ibig sabihin nun? So, kapag nag-follow up ka, araw-araw pina-follow mo, kailan ka mag-join, kailan ka mag-join, kailan ka mag-join, di ba? So, meaning, ang habol mo lang doon, direct referral sa ka-pairing bonus. Pero kung ikaw, sincere ka na tao, kinakamusta mo siya, kumain na ba siya, kumusta yung family niya, ano na yung ginagawa niya, so ano yung pinagkakaabalahan niya, so kailan siya maging
free para pag-usapan nyo yung mga goals nyo. So ganyan po yung pagiging sincere. Pag naramdaman ng prospect mo na sincere ka sa kanya, automatic yan kahit hindi mo yan ipa-follow up. Nandito na po yung resibo mentor. Nakapagpadala na ako. Diba? So ganun po yung sincerity of purpose. So next po tayo. Ayan, next. Choices of words. Yan, so do you believe that words have power? So yan, napaka-powerful po lahat ng mga words na ating binibigkas. Kaya simula po ngayon, kailangan aware ka na sa lahat ng mga words na lumalabas sa bibig mo. So pag aware ka na, kailangan puro positive na. So more on puro positive. So i-declare mo na magiging millionaires club ka, magkakaroon ka ng first car. Yan, so makukuha ko na yung first million ko sa global, magiging global ambassador ako, di ba? So magkakaroon ka ng maraming pay-ins. Yan, so kapag yan yung sinisigaw mo sa universe, meaning may power of words. So meaning mangyayari yan. Just claim it. I-claim mo na at lagi mong isigaw yan. Kasi ang nangyari naman sa amin, ganyan din naman yung sinabi namin. So sinigaw lang namin yung mga gusto namin na mangyari sa buhay namin. At ngayon, dahil sa may power of words, nangyayari na yung sinigaw namin. Kaya, aware ka dapat sa mga sinisigaw mo. Okay, next topic. Okay, next topic po. Poise. Yan. So, poise, napakahalaga po ito lalong-lalo na sa business po natin. So, dapat dito, marunong kang mag-adjust. So, for example, may mga mag-partners. So, nag-away kayo sa iyong tahanan. So, siyempre naman, normal lang naman sa mag-asawa o mag-partner yung nag-aaway. Pero, para ma-maintain mo yung poise mo, so wag mong dadalhin yung away nyo sa business. Kasi bakit? Naapektuhan yung business. May domino effect yan. Kaya dapat, once na lumabas ka na sa pintuan ng bahay mo, ituldok mo na doon, dyan ka muna problem, babalikan kita mamaya. Haharapin ko muna yung mga leaders mo. Kaya dapat, pagharap mo ulit sa iyong mga leaders, dapat okay ka na ulit. At puro, siyempre, positive yung pag-uusapan. Okay, para yung business mo, maganda yung flow at tuloy-tuloy. Makuha nyo yung momentum ng grupo nyo. So, yan yung napakahalaga yan. So, next topic po tayo. Ayan, unselfishness. So, there's a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness. Thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. Okay, so dito sa business natin, so kailangan huwag kang maging madamot sa mga leaders mo. So kung meron ka naman, so why not na i-treat mo sila o bigyan mo sila ng bigas, mga ganyan. So hindi lang naman in terms of money, in terms of knowledge, meron kang nalaman na ibang technique, i-share mo sa mga leaders mo. Kasi bakit? Once na yumaman yung leader mo, yan yung mga trophy mo. Yan yung mga trophy mo na masaya ka na rin once na nakuha nila yung mga goals nila. Kaya, once na yung left and right mo, inalagaan mo, hindi mo pinagdamutan, binigay mo yung mga kailangan nila, yung mga knowledge, financial support, yan. So, yun. Pag kumita yan, kumita sila, damay ka rin doon. Kaya, wag ka mukhang maging madamot. Okay. So, next topic po tayo. Ayan, facial expression. Yan, may nakita ko kanina dito eh. Parang naka number 3 siya. Tingnan ko nga, i-check ko nga ulit. Si Coach Leticia eh, naka-smile lang. Talagang number 5 siya. Pero yun pala, picture lang. So ano yung facial expression na dapat dito? So yung number 5. So kailangan dapat pag humarap ka sa mga leaders mo, ganyan ka. Naka-smile. Yan. Tingnan ko nga yung mga ngiti ng mga payaman dito. Yan. Yan, si Coach Nida. Ang ganda talaga ni Coach Nida. Oh. Yan. Si Coach Risa rin.
What a good smile. Yan, si Sir Terence. Wow, good smile. Thank you for your smile because your smile make us a positive vibes. Okay? So you need to choose the number 5 facial expression, especially when you are in front of your leaders. So kasi once na pag pinili mo itong number 3, may gustong sabihin yung leader mo or yung number 6, may gustong sabihin yung leader mo, nakita kang naka number 6. So instead na lalapitan ka niya, hindi na. Matatakot na kasi parang binagsakan ka ng earth sa number 6 na yan, di ba? Kailangan yung number 5. Cool ka lang. Yan, cool ka lang. Kasi mas maraming blessings pag cool ka lang. Okay? Next po tayo. Yan. Dominating thoughts. Our mind become magnetized with the dominating thoughts we hold in our mind, and magnet attracts truth as the forces, the people, the circumstances of life harmonize with the dominating thoughts. Okay, so naranasan nyo na experience nyo na ba yung iniisip nyo yung kaibigan nyo, yung best friend nyo, na ina-attract mo siya na magkikita kayo, pero darating yung time hindi mo akakalain, nandyan na pala sa harapan mo. Diba? So na-try nyo na yun, na-experience nyo na yun. Garon din yung mga pangarap natin. So once na laging iniisip natin yan, laging ina-attract natin yan, so ina-attract natin yung, for example, may nakita tayo na gustong-gusto mong kotse, na imagine mo na ikaw na yung nagda-drive. So hindi mo na mamalayan, darating yung panahon, ikaw na pala yung nagda-drive doon. Kaya kailangan ganyan tayo mag-isip. Okay? So, next topic po tayo. Ayan. So, ito napakahalaga din. Enthusiasm. So, you are at 10. We need you at about 7. So, kailangan yung excitement level natin dito. So, nasa 7 lang, hindi nasa 10. Diba? So, kumbaga, control lang para hindi yan mauubos. Kasi, pinaka-importante lang naman dito, kung excited ka, anong gagawin mo? So you go down. So hawaan mo yung mga leaders mo. So marami kang mga close deal, hawaan mo yung leaders mo. Marami kang knowledge na alam, hawaan mo yung mga leaders mo. Kung ikaw naman ay down na down, ang gagawin mo, magpapahawa ka naman sa upline mo. You need to go up. Magpa-motivate ka sa kanya, may energize ka sa kanya. Kapag na-energize ka na naman, hawaan mo ulit yung mga leaders mo. Yan yung napaka-importante niya. So, next topic. So, honesty. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Sa business natin, kailangan maging honest ka. Kasi once na naging honest ka sa lahat ng mga transaction mo, so maraming mga leaders na magtitiwala sa'yo at talagang no choice ka kundi lalaki at lalaki yung grupo mo. So, yan lang naman po yung sikreto ng ating napakalupit na upline RTD. So, honesty and integrity. So, meron naman tayo dun sa top 5 essentials, yung integrity, napakahalaga. Kaya, tamang-tama ito, honesty is the first chapter of the book of wisdom. So, kailangan unahin mo muna maging honest sa sarili mo bago sa ibang tao. Kaya kailangan, kahit sa maliit na halaga, kailangan makapagkakatiwalaan ka. Kasi once na sa maliit na halaga, hindi ka makapagkakatiwalaan sa milyon pa kaya. Kaya maraming nababagalan maraming bumabagal dahil nasisilaw sila sa napakaliit na halaga kumpara sa kikitain nila. Kaya dapat wag tayong magpapasilaw sa maliit na halaga. Kailangan honest po tayo. Okay, next. Magnetism. So, sabi nga dito, kung gusto mong maging bakla, so sumama ka sa mga bakla. Kung gusto mong maging magaling, sumama ka sa magaling. Kaya nung college, maalala ko, hindi naman ako magaling. So ang ginawa ko lang, diskarte. So anong ginawa ko? Sumama ako sa mga magagaling. Para magaling na rin ako. Sabi nga, birds the same feather are the same birds. Ay, hindi pala. Flocks together pala yon. Okay. So sabi nga, kung gusto mong yumaman o maging successful sa larangan natin na business, sa business natin, anong gagawin mo? Dumikit, magpaturo, at gawin
yung mga ginagawa ng mga mayayaman sa business natin. So alam mo na, kaya kailangan ganyan yung gagawin mo. Okay, next topic. If there can be no sympathy, there can be no understanding. Sympathy and understanding. So sa business natin, so napakahalaga yung sympathy. So hindi lang puro business. Kumbaga, meron kang care sa mga downline mo. So meron kang, kapag may sinabi silang mga problem sa'yo, kailangan problem solver ka rin. So kailangan unawain mo yung mga kalagayan nila. So kailangan makapagsimpati ka sa kanila. Kung namatayan sila, syempre makipagsimpati ka sa kanila. Kasi yun dapat yung isang taglay ng isang leader. Okay. So kaya palad tayo kasi nandito tayo sa Ultimate Eagle kasi meron tayong napakagandang grupo na may simpati at nagtutulungan talaga, tinutulungan yung mga siyempre nawalan ng pamilya, nasa hospital, natutulungan po ng ating grupo. Meron tayong department na gano'n na tumutulong. Kaya napakapalad po natin sa ating grupo. Okay, next po tayo. So next is mastery of details. So sabi nga sa business natin, hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan ma-master mo lang yung ginagawa mo. So ano yung kailangan mong i-master? I-master mo yung in and outs ng business. Ano yon? Yung master mo yung online, master mo yung nagpapa-meeting twice a week, master mo yung OPP, yung 5 fingers, paano magpatakbo ng meeting, paano mag-organize ng leadership, Thanksgiving. Yan yung mga kailangan mong i-master. So once na na-master mo yan, automatic, given na yung napakalaking grupo para sa team mo. Okay. So mastery of details. Next. So willingness to assume full responsibility. So sa business natin, kailangan willing ka na mag-assume ng mga kasalanan. So ikaw dapat talent manager ka. Dapat marunong kang kumilatis ng its strength and weaknesses ng mga leaders mo para ma-prevent mo yung mga pangyayaring yun na mag-assume ka ng responsibility. So kailangan kung si partner Percy Jane magaling kumanta, so ilagay natin sa singing or hosting. So kung si partner Annabel naman magaling sumayaw, ilagay natin sa Zumba. Yan. So para maganda ka. Pero once na nagkamali po yung mga leaders mo, kailangan take responsibility. Responsible ka. Responsible ka dapat yan. So kailangan willing ka dyan. Okay? So next. So cooperation. So mastermind group. So thank you for your cooperation. Nandito lahat ngayon sa live. So alam ko busy kayo pero you sacrifice your time para makipag-cooperate sa ating leadership training natin. So napakalaga. Sabi nga, hindi makakawalis ang iisang tingting lang, kundi maraming walis tingting. Tayo yung pinagsama-samang walis tingting. Kasi kailangan talaga ng cooperation. Yan. So sabi nga, leaders call for cooperation. So nagiging successful o nagiging madali ang isang bagay once na nakikipag-cooperate lahat. Okay? So kailangan natin ng cooperation. Para makipag-cooperate yung leader mo, kailangan makipag-cooperate ka rin. O pangunahan mong makipag-cooperate para susunod din sila sa'yo. Okay, may natutunan? So last topic. Yan, bilis ko So take initiative. So sa business natin, hindi mo na kailangan sabihan pa or ikaw yung tipong leader na pukpukin pa. Kumbaga, pag may leadership training, so initiative. So attend ka na kaagad, hindi ka na sabihan ng upline. Kung meron mga BMS training, hindi ka na kailangan sabihan. Attend ka na kaagad. Kasi bakit? Initiative yon as a leader. Kasi lahat ng mga yumayaman na dito ng bonggang-bongga dito sa empowered consumerism, may initiative. Kung nandyan na yung bayaran, magbigay ka na kaagad, may initiative. Kung may mga marumi yung bahay, may initiative ka na dapat, maglinis ka na dapat. So ganun yung isang leader. So kailangan take initiative.
So yun lang po yung topic ko for today. Maraming salamat po sa binigay niyong opportunity na makapag-talk. Ang masasabi ko lang, so tuloy-tuloy lang at i-apply natin yung major attributes of leadership. Kasi kapag in-apply mo yan, talagang magiging leader ka at sasabog lalaki yung grupo mo sa buong mundo, local and international. So my name is Oscar, nagsasabing kung ikaw ako, magtulungan tayo, success ang abot mo dito sa AIM Global. Thank you and good morning. Bye-bye. Wow, good morning. Yan, so napakalupit. Thank you so much, Upline Oscar, for teaching us the right characteristics of all the leaders. And yan, so isa lang naman yung nag-talk sa one of the Millionaire Circle and Elite Global Ambassador. So dapat ba natin siyang sundin at gawin ang mga tinuro niya? Yes, siyempre. So, ang susunod naman na magtatalk ay pinakabatang milyonarya, travel qualifier, and cars achiever, elite global ambassador, walang iba kundi si Upline Precious Joy B. Bustamante. Ang kanyang topic ay hindi dapat gawin. So, makinig tayo and let's all watch this. Ayan, okay. So, good morning everyone. And gusto ko lang po munang magpasalamat sa inyong lahat sa time nyo na binigay ko ngayon para matuto. And magpapasalamat din po ako sa mga uplines ng team na ito. Mga uplines, maraming salamat po sa pag-invite po sa akin para maituro ang training na ito. So, magpapakilala po muna ako. Ako po si Precious Joy Bustamante. So, dati po akong accountant and ang aking upline po ay si Upline Adrian Vito. Ayan, so yung topic po natin, ito ay yung mga bagay na hindi mo dapat gawin as a upline, as a leader, as a distributor. So, para lumaki ng tuloy-tuloy na ang grupo mo. So, tignan natin kung baka ginagawa mo ito. So, kung ginagawa mo ito, pwedeng magbago ka na or iwasan mo nang gawin ang mga bagay na to. Ayan, so since mag-start na tayo, sige nga, mag-comment ka nga kung ready ka na. Ayan, sige po. I-comment mo po kung ready ka na. Causes of failure in leadership yan. So ano-ano nga ba yung mga bagay na ito? Ayan. So number 1, inability to organize details. Ayan. So, bakit nag-fail? Kasi bakit? Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung step-by-step na gagawin mo. For example, yung bukas na magpo-prospecting ka ba? Gagawin mo ba? Mag-inviting ka ba? Represent ka ba ng business o magpapadala ka ba ng package? So hindi ka naka-ready. So hindi mo alam yung gagawin mo ng pagkakasunod-sunod. Ano pa? Ikaw na lang lahat. So hindi mo alam yung strength and weaknesses ng mga downlines mo. So hindi mo alam saan sila ilalagay. So ending, ikaw lang lahat yung gumagawa ng isang bagay, yung isang project na dapat sana pwedeng ma-delegate mo sa ibang mga downlines mo, sa ibang leaders mo para sila din ay matuto and makapag-share din ng skills nila and talents. So dapat para ikaw ay hindi mag-fail, kailangan ma-organize mo yung details mo. So alam mo na dapat yung gagawin mo and dapat ikaw ay alam mo yung mga strength and weaknesses ng mga downlines mo. Ayan. So next po natin. Ayan. So natututo ka, type number 2. Ayan. Sige po.
Ayan. So, number 2, unwillingness to render humble service. Ayan. Bakit nag-fail? Ayan. So, bakit nga ba nag-fail yung mga ganitong tao? Kasi bakit? Hindi siya willing magbigay ng service. Kailangan palagi naghihintay siya ng kapalit. So, meaning, pag gagawin niya isang bagay na to, gusto niya babayaran siya. Gusto niya merong ibibigay sa kanyang kapalit. So, meaning, hindi pure yung nabibigay ng service. Meaning, hindi po talaga nabibigay yung full potential nung sinishare or nung itunituro kasi may mga bayad. So dito po, for example, meron sa upline binigay sa iyo na task. So kahit hindi ka naman magbe-benefit doon, wala ka naman kikitain, pero dahil nag-render ka ng humble service, meron pong reward. Ayan. So, para hindi ito mag-fail, kailangan kapag binigyan ka ng trabaho, kailangan pag binigyan ka ng task, tanggapin mo. Bakit? Bukod sa matututo ka, dahil bago na naman yun nagagawin, nabibigay mo pa yung full potential mo or yung nai-enjoy mo yung ginagawa mo dahil nabibigay ka ng humble service. So ano yung example? Sa UEI po, marami pong mga deans, marami pong mga professors na nagsuserve po sa ating team sa buong UEI po. Yung mga professors po na yun, mga deans po na yun, ay wala po silang bayad. Hindi po sila binabayaran. So, nakita naman po natin yung mga reward po na yun. Kung makikita niyo po yung mga star achievers, mga new star achievers, mga kumikita po ng malalaki, yun din po yung mga tao na mga nagsuserve po sa atin. So, ikaw, kung gusto mo na lumaki talaga yung group, gusto mo na yung grupo mo is tuloy-tuloy yung paglaki, so dapat willing ka magbigay ng service nang walang bayad. Ayan. So, okay, sige nga kung natututo ka, type number 2. Ayan, sige po. Okay, ayan. So, marami na ang willing na ngayon na magbigay ng service nila. Ayan. Okay. Ayan. So, number 3 naman po, expectation of pay for what they know instead of pay for what they do with that which they know. Ayan. So, marami sa atin, marami nang naatinan na trainings, tama? Marami na naatinan mo na lahat. NECO, ECO, product man yan, BMS man yan, leadership training man yan, nakailang beses ka naka-attend, naka 100 times ka na na-attend, tama? Nakailang attend ka na ng meetings, ayan. So, ang dami mo nang nalaman, ang dami mo nang natutunan. Kaya lang, kasi sa ginagawa po nating business, hindi naman po yung nalalaman mo yung babayaran, kundi yung action na ginagawa mo kung saan in-apply mo yung natutunan mo. So minsan kasi expect na umattend ka ng training tapos hindi mo naman ina-apply. So automatic, wala pa rin po yung bayad. So minsan matatry mo na araw-araw na ginagawa mo naman yung 5 fingers of network marketing, nagpa-prospecting ka naman, nag-add ka naman ng mga tao, pero bakit dami mo naman na share ng business, na representa ng business, bakit konti lang yung nag-join or minsan wala ka? So, sa ginagawa natin, ihataw mo lang ng ihataw kasi dadating din talaga yung mga para sa iyo na tao. Minsan, puyat ka, minsan pagod ka na dahil maraming rejection na natatanggap, maraming mga discouragement na natatanggap, pero okay lang yan kasi bakit? Later on, kapag meron ng mga tao na nag-guess, ayan, tuloy-tuloy na yan. So, palagi matandaan na every time na may mag-guess pa rin. So, kailangan lang yung mga natututunan mo ay kailangan mong ma-i-apply. Ayan, so sige. Kung natututo ka, i-type mo lang yung number 3. Ayan, sige po. Ayan, so next na po tayo. Ayan. Next topic po is fear of competition. Ayan, so ito naman po, bakit nag-fail? Kasi yung upline, takot na takot malagpasan ng downline niya. Tama? So, ano ibig sabihin? Yung downline mo mas magaling sa'yo, natatakot ka. Yung downline mo mas malaki yung kinikita sa'yo, natatakot ka. So, feeling mo, kakompetensya mo sila. Feeling mo, dapat mas magaling ka sa kanila. Alam mo ba na dapat ang mga downlines mo ay mas magaling sa'yo?
So dapat mas magaling talaga sila sa'yo and dapat proud ka na mas magaling sila sa'yo. Kasi bakit? Dito sa ginagawa natin negosyo, tayo ay mga parents. So ano ibig sabihin? Kung tayo mga parents, dapat kung ano yung mga nagiging awards, ano yung mga nagiging progress ng mga downlines natin, dapat proud tayo. Kahit pa strong side mo yan, kahit stronger side mo pa yan, so dapat proud ka kung anong nangyayari sa kanila. Kasi bakit? Trophy mo yan. So parang dito kung for example, yung anak mo umakyat ng stage, tama, magkakaroon ka ba ng masamang pakiramdam? Di ba hindi? Dapat proud ka. So dito, sa ginagawa natin, dapat proud ka rin sa mga downlines mo. Kumita man yan ng malaki kesa sa'yo, nasa top man yan, tapos ikaw wala. So dapat proud ka pa rin sa kanila. Kasi at the end of the day, reward mo pa rin sila, trophy mo pa rin sila, na kung saan tatanungin pa rin sino upline yan, anong grupo yan, tama? So dito, dapat hindi ka nakikipag-compete kasi feeling mo, alam mo yun, kailangan mas magaling ka sa kanila, kailangan malagpasan mo sa kanila. Yung ganun po kasi is, hindi po siya nakakatulong sa pag-build mo ng group. Siguro, ang kailangan mo lang na maging mas magaling ka is ikaw kahapon, mas magaling ka na sa kanya. Ayan, so huwag kang matakot na maunahan ka ng iba, huwag kang matakot na mas magaling ang downline mo sa'yo. Mas okay na kung mas magagaling sila kaysa sa'yo. Ayan, so kung natuto ka, yan, type 4. Okay. Next topic. Ayan, lack of imagination. Ayan, unlocking creativity or this creativity inhibiting mindsets holding you back? Ayan, yun yung tanong. Ayan. So dito sa ating negosyo, bakit nag-fail? Kasi hindi niya alam o hindi niya na-imagine ano yung mangyayari sa kanya. Hindi niya naiisip ano ba yung mangyayari sa akin kapag ginawa ko tong business na to. Hindi niya na-imagine magkakaroon siya ng malaking group, hindi niya na-imagine nakikita siya ng malaki, hindi niya na-imagine na magkakaroon siya ng sarili ng sasakyan or yung mga result na gusto niya. So ano ang nangyayari? Hindi niya yun naiisip. So mas nakikita niya yung mga discouragement, mas nakikita niya yung mga rejection kaysa dun sa mga magagandang pwedeng mangyari sa kanya. So dapat ikaw as leader, as a distributor, as nagpapalaki ng group, na-imagine mo na agad yung mga bagay na yun. Sa umpisa pa lang, sabi nga ni Doc Art, dapat iniisip mo pa lang tapos na. Tama? So, dito, kailangan maisip mo na yun. Next year, kung OFW ka, for good ka na. Tapos next year, kung full-time ka naman, meron ka ng sarili mong sasakyan or kumikita ka na ng 6 figures a month. Ayan. So, dapat na-imagine mo na yun sa sarili mo na mangyayari talaga yun. Kasi, nakikita mo na. Okay? So, dapat nakikita mo na yan ngayon pa lang. Alam ko naman na magaling talaga tayo mag-imagine. So, galingan talaga natin mag-imagine sa magiging result natin sa business na ito. Ayan. So, type number 5. Ayan, kung natuto ka, medyo maikli lang siya yung mga topics natin. Pero kung direct to the point naman, mas maganda at mas maunawaan. Okay, number 6. Next. Ayan, selfishness. Ayan, so bakit nagfa-fail? Ikaw ba yung leader or ikaw ba yung distributor na ikaw na lang palagi yung bida? Gusto mo ikaw palagi yung bida, ikaw palagi yung kilala, tama? Ikaw palagi yung napupuri kahit iba naman yung may gawa ng bagay na yun, tama? Yung knowledge mo, alam mo naman na effective, hindi mo ma-share. Madamot ka, tama? Hindi ka man lang makapag-share sa mga leaders mo. Kahit ano man yan, hindi lang po pera, hindi po pagkain, kahit po time, pwede mo po yan i-share. Talent, pwede mo rin po siyang i-share. Tama? So yung knowledge mo, mga techniques, pwede mo rin po yan i-share. Bakit ka nag-fail? Kasi ayaw mo i-share. Hindi mo sinishare. Gusto mo ikaw lang. Gusto mo sa'yo lang. Gusto mo number 1 ka. So, para hindi ka mag-fail, kailangan mo i-share. Alam mo naman na itong bagay na to is magagamit siya. Alam mo naman na itong bagay na to effective siya. I-share mo. Baka pwedeng makatulong sa group. Or yung time mo, pwede mong i-share. Makapag-usap ka sa mga leaders mo, sa mga upline mo. Talent mo, pag meron kayong bonding, meron kayong
meeting, tapos kailangan ng sasayaw, kakanta, i-share mo kasi talent mo yan. Kaya yung binigay sa'yo is para i-share mo rin sa iba. Okay? So yung selfishness na yan, dapat unselfish tayo sa ginagawa nating business. Okay? So minsan, may time pa na si upline, mas unahin niya pa yung downline niya kasi siya, mas isipin niya pa yung downline niya kaysa siya, pwedeng wala na lang siya, yung downline niya na lang yung meron. Yun po yung dapat na ginagawa natin as upline. So dapat unselfish tayo. Ayan, so sana natututo ka, no? Sige, so pwede bang i-type mo na unselfishness? Ayan, so unselfishness. So dapat yun yung matatandaan mo, dapat hindi ka na madamot kahit ano man yan. Tama? Okay? So next po tayo. Ayan, number 7 is intemperance. Ayan, bakit nga ba? Traits that aren't leadership. Ayan, so incompetent, rigid, intemperate, canus, corrupt, insular, evil, and self-centered. Ayan, intemperance. Ano ba ibig sabihin nito? Bakit ba nag-fail? Ayan, so unang-una, lahat po ng sobra ay masama. For example, dahil hataw ka, sabi ni upline hataw, di ba? So, sobrang hataw mo, ang tulog mo na lang 2 hours. Tama? 3 hours. Tapos, hindi ka na nakakatulog ng maayos. Puro hataw na lang ginawa mo. Tapos, bigla ka nagkasakit. Tama? So, dapat, yung tama lang. Hindi pwede nang sobra. For example, puro kain na lang yung ginagawa mo. Puro kain na lang, kain ka na lang ng kain. Tama? So, sobra rin yun. So, hindi rin yun maganda. Tama ba? So, for example, sa ginagawa mong business, no? Sa ginagawa nating business, yung hindi na sa'yo. For example, na-recruit na ng iba, nire-recruit mo pa. Wala kang intemperance sa sarili mo. Tama? So, sa kanya na yon kinukuha mo pa. So, dapat hindi na yun kasama. So, part din yan bakit nagfe-fail ang isang leader or ang isang distributor kasi hindi niya nakokontrol yung sarili niya. Mabilis siya magalit, di ba? Yung mga ganun, high-tempered siya, yung mabilis siya ma-high blood. Konting bagay lang, nagagalit na siya agad. Ayan, so dapat baguhin mo na yon. So as a leader, dapat nakokontrol mo ang sarili mo. Ayan, so sige, kung natututo ka, type number 7. Okay. Okay, sige po. Ayan, ang dami nang type ng number 7. So next na po tayo. Ayan. Number 8 is disloyalty. Ayan. So dito, sa disloyalty na to, ano ba yung sinasabi sa disloyalty? So, ito po yung business mo, meron kang easy. Okay? Tapos, meron ka pang RTW. Tapos, meron ka pang longganisa, tocino, chinelas, Tupperware. Ayan. So, ang dami-dami mong ginagawa. So, hindi ka makafocus sa isa lang na negosyo. So, part din to kung easy ka lang talaga. Tama? Kung in-global ka lang talaga. So, part yun ng loyalty mo. Kasi bakit? Kapag hindi ka nakafocus, patalon-talon ka kung ano-ano ginagawa mo, hindi ka rin matatapos. Diba dapat finish one course until success, tama? So, dapat focus ka muna. Ano pa? Yung upline mo, mabait ka pag nakaharap, pag nakatalikod, hindi na pinagchichismisan nyo na. Tama? So, dapat part din po yan ng loyalty mo. Kailangan yung upline mo, hindi nyo muna sila pag-usapan. O yung business partner mo, hindi mo na sila pag-usapan, tama? So, part din po ng loyalty mo is yung mga products na ginagamit mo sa bahay. For example, yung toothpaste mo. Ano ba yung toothpaste mo? Close gate ba yan? Ayan. Yung sabon mo, ano ba yan? Safeguard ba yan? Ayan. So dapat, kung ano yung products natin, gamitin mo. Tama? Gamitin mo. Kasi ikaw yung representative ng company natin. So syempre, yung kape mo, coffee mo, tapos pagpunta sa bahay ng downline mo, example, nag-visit sila, tapos ang coffee mo, tama? Hindi live-in. So dapat mapakita mo rin yun, part din po yan ng loyalty. And syempre, yung pinag-usapan nyo, example, isa ka sa mga heads.
tapos may pinag-usapan kayo, yung pinag-usapan nyo na yun, sa inyo lang yun. Ayan, so kung natututo ka, i-type mo yung number 8. Ayan, sige. So malapit na po tayo matapos. Ayan, sana may natututunan ka and sana wag mong i-apply. Okay, so number 9. Ayan, emphasis of the authority of leadership. Ayan, so kaya nag-fail. Bakit? Kasi dahil applying ka, so feeling mo, dapat susunod lang sa'yo lahat yung mga downlines mo. Hindi sila pwedeng gagawa ng desisyon nila. So ano ibig sabihin? For example, merong meeting, tapos hindi naka-attend yung downline mo. Kasi whatever reason na meron siya. Tapos minessage mo siya, sabi mo sa kanya, hindi na kita isasama ulit sa meeting ko kasi hindi ka umattend sa meeting natin ngayon. Hindi na kita isasama kahit kailan. Ayan. So, feeling mo dahil ikaw yung upline, so kailangan sundin ka na lang palagi, tama? So, isa yun sa dahilan bakit nagfe-fail ang isang leader or ang isang distributor. Siyempre, meron mga free will. Meron din mga kagustuhan yung mga tao. Kaya nga, meron tayong leadership by force, tama? And leadership by consent. Dapat leadership by consent yung ginagamit natin sa ginagawa natin business. Kasi bakit? Minsan may mga downlines tayo na medyo malambot pa sila. Meron tayong mga downlines na alam mo yun, emotional pa sila. So dapat, ang ginagamit mo na leadership is leadership by consent kasi may kanya-kanya din po tayong pagde-decide. And syempre, use your heart kasi yan po yung pinaka-powerful. Gamitin mo yung puso mo sa pagpapalaki ng network mo. Huwag po na masyadong gagamitin yung pagka-apply mo, pagka-mentor mo, pagka-coach mo, tama. So huwag mo muna yan gamitin masyado kasi nagpapalaki tayo ng grupo. Ayan, so next po is number 10. Ayan, emphasis of title. Ayan, so ikaw yung tipo ng distributor. Ikaw yung tipo ng upline na dapat upline tawag sa'yo. Ikaw yung distributor na dapat mentor tawag sa'yo. Coach dapat tawag sa'yo. Kapag hindi ka tinawag na ganun, magagalit ka. So, kaya nag-fail kasi bakit? Gusto mo ng title. Gusto mo, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung kailangan parang sinasamba na yung pangalan mo. So, kaya nag-fail kasi ganun. So, dapat, yung business natin kasi minsan, di ba may mga time na hindi ka kilala ng downline mo, OFW yung downline mo, tapos tinawag ka partner, okay lang yun. Kailangan hindi ka magagalit kasi hindi niya naman alam eh. And then later on, pag nakapag-training yan, alam niyo naman na yung tawag sa'yo, mentor pala yung tawag sa kanya, upline pala, coach pala yung tawag. So, sa paraan na yun, hindi mo na kailangan na turuan kung ano itatawag niya sa'yo unless meron kang tattoo dito. Pinalagay mo na super upline, di ba? Superman, ganun. Mentor, super upline, mga ganun. So, kaya yun yung mga reason bakit na-fail. Pero, okay lang kung ano may tawag sa'yo, partner, pangalan mo lang, okay lang yan, wala namang problem yun kasi hindi naman doon nasusukat kung gano'ng kakagaling, gano'ng kakayaman, hindi naman doon natin nasusukat. So okay lang yun. So ayan, so yun po yung mga topic ko na sana natututo kayo and sana wag niyo pong gawin yung mga hindi dapat pong gawin. And maraming salamat po sa inyong lahat. So, God bless everyone and good morning. Ayan, maraming salamat po. Bye! Yan. So, thank you so much, Upline Precious Joy B. Bustamante. Napaka memorable naman ang tinuro niya. Tinamaan ako. At syempre, hindi natin yun gagawin. Nako ha. And then, yan, susunod na magtatapi ko ang ating speaker. Walang iba kundi ang founder ng YMBE, pinakabata. Grabe na ito. Elite Global Ambassador, grabe. Cars Achiever. At grabe, soon to be travel qualifier. So, milyong-milyong palakpak o virtual clap para kay Coach Jade Bustamante.
Hello po, good morning. So yon, start na po tayo. Good morning sa lahat. I-ready mo din po ulit yung notebook mo para may matutunan ka po sa ating training ngayon. My name is Fresh JB Bustamante and my topic for today is the 5 essentials to success. So ayan, gusto mo ba diretsahan o gusto mo paligoy-ligoy? Paki-type nga po. Saan dito yung chat? Yan, may topic for today is top 5 essentials to success. Start na po ako. Type mo po dyan, remove excuses. So, ang topic na to ay ginawa po ni Upline RTD para magbigay or ito yung sistema na makakapagbigay kung ano yung gusto mo, kung ano yung pangarap mo. Type ka nga po kung naririnig mo ako. Cellphone. Ayan. Okay, I will try to speak in English. Meron pa ba tayong English dito? Oh, come on. Don't challenge me, ah. Okay, remove excuses. Number 1. Oh, come on. What English? Nasa script ko kasi Tagalog, eh. Okay. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, ay, nakat pala yun. Ayan. Number 1, sa lahat ng bagay na gagawin mo, dapat yun ay makakatulong sa negosyo mo. Kapag once na nagsasayang ka ng oras, halimbawa, OFW ka. For example, part-timers or OFW, you only have 1 to 3 hours because you focus on your work, right? You must focus those few hours in doing the business. Why? Because our time is important, but when you make excuses, because for example, your mentors or uplines tells you to have we're having a meeting on every Thursday 8 p.m. and you say, I don't have load, I have work, what else? May pamilya ako, ganun. Basta yung panty, ganun, joke. Dapat, kung hindi makakatulong, alam mo naman dapat eh. Ano ba, OFW ka? Kung may work ka that time, if you have work that time, you should put your cell phone on your pocket and use an earphones. Why? Because if the speaker in that meeting tells a good news or tells an update and you needed to grow your network, you can't apply it because you didn't attend, right? So, kung naririnig niya ako, naiintindihan niya, type niyo po dyan, naiintindihan, ganon. I understand you. Okay, then, bakit din kailangan mong tanggalin yung excuses mo? Sa lahat ng sasabihin ni mentor, meetings, trainings, kasi kapag once na ang dami-dami mong binibigay na excuses or dahilan, ang mangyayari po ay magiging mabagal yung pag-succeed mo sa negosyo. It will slower the process in your journey to success, you know? Bakit tayo pinagtatopic dito? Parang nakakatawa yung top 5 ah. Okay. Ayun, thank you pala uplines kasi ako po yung pinunta nyo dito. Naway may matutunan po yung mga umaten sa atin ngayon. So kaway kayo dyan. Nakita ko madami tayong attendees sa 20,000. Bakit onti lang po yung nagta-type. So dapat matuto ka din po mag-type para makita ko kung may naiintindihan ka. Then, ito pa. Always do your best. Bakit? Diba? Sa work mo, for example, you have a work. If you do your work, you always attend your work even you are sick, when your family is sick, your boss is so not understanding,
kung ano ang sinasabi, naninira sa kapwa yung mga katrabaho mo, kung sila nga napapagtiisan mo at pumapasok ka pa rin sa trabaho mo, bakit ka ano nga yan? Bakit ka di pa naman lumabas yung remove excuses. Ayan. Bakit ka magtsatsaga doon? Kasi kailangan mo yung sahod mo. Pero, kung sa negosyo na to, alam mo naman pala na ibibigay sa'yo lahat ng pangarap mo, bakit ka pa papaligoy-ligoy? Bakit ka pa mag-excuses? Tama? Naintindihan po ba ako? Mag-type ka naman dyan. Sabi nga, always do your best kasi yung 1 to 3 hours mo kung part-time ka, 12 hours naman kung full-time ka, dapat ginagawa mo lahat ng mga sasabihin ng uplines and ikaw mismo, alam mo, mag-innovate ka, magkaroon ka ng improvement sa sarili mo para makuha mo yung goal mo. And 2 to 5 years, kapag once na full-time ka, dapat kung planong mag-full-time, hindi ka muna uwi ng probinsya, hindi ka muna punta-punta dito, gala-gala. Kung nat-is mo nga ng 10 years, 30 years nag-abroad ka, pag umuwi ka sa Pilipinas 2 to 5 years, napakabilis lang nun. Isa-sacrifice mo muna, hindi ka muna uuwi, hindi kung ano-ano muna yung gagawin mo. Kundi magpo-focus ka lang sa negosyo mo. Dito ka lang muna sa hub and gagawin mo lahat ng best mo para pag uwi mo sa family mo, may kotse ka na at nakabili ka na ng mga lupain mo and nakakapag-travel ka na. So, remove excuses ka palagi. Yes upline ka lang sa mentors mo, sa mga nagtuturo sa'yo. And kapag in-apply mo ito, makukuha mo na yung 20% ng success mo sa negosyo. So, number 2, pakitype po, control your emotions. Yan. Sige, onti-onti lang yung English ko Try ko pa din, Meron pa ba tayo dyan English? Yun nga. Yan ba? Comment nyo dyan. Di ko kasi nakikita Sorry na. Okay. I will speak few English words because it's limited, Control emotions. If you are emotional leader, for sure you can create a big group. Because you always listen to your heart. You're not listening to other people saying that you need to improve, you need to adapt, you need to accept things that it will happen. Because your thinking is you're always right. Okay? In order to succeed in the business, you need to control yourself. You can control others, especially your leaders, uplines, family, but you can control yourself. Whatever you do in life, it depends on how you react on every situation. Kung mga Tagalog na nga lang tayo, hindi ko na sinasabi. Okay. Basta, huwag kang maging emotional. Ang kaya mo na makontrol dito ay sarili mo, hindi sila uplines and leaders. Kapag pinagsabihan ka when your uplines say something to you, it maybe can hurt your feelings, but then you should accept it in order to improve, in order to build your organization. Because when you feel that your upline is your enemy, you can grow your network because you need your upline in growing your community. If you don't follow your uplines, you will always have 1 to 2 leaders only. Do you want that or not? Di ba? Yes, upline. Control your emotions ng lagi. Isa pa, i-appreciate mo yung upline mo. Kaya kasi nagagalit tayo kapag sinasabihan tayo. Paki-English na lang po sa mga uplines. na may leader dito. English nyo na lang po. I-appreciate mo po yung sinasabi ni uplines. Masakit man yan, pero kailangan mong i-accept yun. Kasi sinabi niya yon para mag-improve ka, hindi para saktan ka. Hindi para i-down ka, kundi para palakihin yung grupo mo. Okay? Kapag emotional ka, hindi po yun mangyayari. Bawal magpabebe, bawal magdrama.
dapat kung ano sinabi ni upline gawin mo. Para kung ano yung achievements niya, yun din mangyayari sa'yo. Tama ba? So, i-comment mo muna na dyan. Hindi na ako magdadrama. Hindi lang itatype yun na. Dapat gagawin mo talaga yun. Okay, next na tayo. Improve communication. Ayan, 20% ng pagyaman mo. Yung control emotions, 20%. Yung improve communication is 20% again. Para yumaman tayo sa negosyo. Napaka-importante ng pag-improve ng communication natin. For example, may sinabing updates, may sinabing trainings, ng gantong araw, pag di ka umattend, di ka masasama sa, susunod na recognition. Pag once na hindi ka umattend, kasi hindi mo, hindi ka naka-attend sa meeting na yon, hindi mo alam, for sure, kahit nag-income ka, hindi ka awardan. Kasi hindi mo inattendan yung importanteng meeting eh. Pwede naman sa replay, pero mas maganda kasi yung on-time na pag-attend mo sa ating mga trainings. Then, dapat maayos yung communication mo sa upline mo. Kasi, after ng meeting na yon, may mga reminders pa yan sila na ibabaksak. Either chat or post sa FB. Okay? Ayusin mo yung communication sa upline mo. Kung, verbal man yan, salita or actions. Diba? Yung in-verbal, hindi nagsasalita, verbal nagsasalita. For example, may kasama ka sa hub, tapos galit ka sa kanya, dapat sabihin mo kagad. Hindi mo ipapadaan sa ibang tao. Bakit? Para magkaayos ka agad. Kasi kung patagalin mo pa, inis ka na pala, imbis na nakakapag-recruit ka na, hindi pa rin kasi yun pa rin yung nasa isip mo. So, dapat ayusin mo yung communication mo sa upline mo, sa leaders mo, sa family mo, para kung ano man yung sasabihin na updates, magawa mo kagad. Kung may problema, mabilis mo lang ma-actionan. Kasi napaka-importante ng communication. Sabi nga, kung walang communication ang isang bansa at isang bansa, pwede silang magpasabog ng bomba. Kung masolusyonan yun, edi wala nang machuchugi, wala nang mamamatay. Tama? So, napaka-importante pala ng text na yon, ng tawag na yon, para maging maayos yung situation and mga upcoming events pa sa future. So, yan. Improve communication. Number 4. Yan. Kita ba? Yan. Okay. Number 4. Makan ko na lang. Be on time every time. Ayan. Para maging on time yung result mo, dapat 20% ulit ng pagyaman mo. Para maging on time yung result mo, dapat sa maliit na bagay pa lang, napapractice mo na yung pagiging on time. Halimbawa, sa meeting mo, on time ka, ahead of time, 30 minutes, 15 minutes ahead, nag-send ka na ng link, nagtawag ka na sa group chat nyo, kapag may training, attend ka kagad kapag may binigay na link. Tapos, mag-alarm ka kung OFW ka or full-time ka o kung ano man yung part-time ka man. Dapat mag-alarm ka para makita mo dun, ay, ito na pala yung dapat kong gawin. Ay, meron palang ganito. Kasi once na may palagi kang orasan sa risk mo, may, palagi kang, may sistema ka na sinusundan. Mabilis lang po, matatapos and madali lang po makukuha mo kagad yung result mo. Kasi ahead of time ka, on time ka palagi. Pero kapag ikaw, yung leader na, mamaya na, may bukas pa naman, yari ka. Kasi sabi nga, 1 minuto ng pagiging late mo ay 5 to 10 years nang madedelay yung success mo.
So gusto mo ba 1 hour kang ma-delay, ay 1 hour kang ma-late, ilang years kaya yun para sa success mo, tama ba? Sabi nga, ang oras po ay precious gift. Kapag once na ginagay mo dito yung oras mo sa training na ito, congratulations kasi isa po yung investment para mag-succeed ka sa negosyo na ito. Yung oras na binibigay mo sa uplines mo, sa leaders mo, and sa mga prospects mo, ano po yun? Precious po yun kasi hindi mo yun mabibili and hindi mo na yun marireverse or hindi mo na yun maibabalik. Kahit marami ka ng pera, hindi ka pa rin makakabili ng time para ibigay mo sa family mo. Kasi kung malapit ka na matsugi, tama? So, dapat ngayon pa lang, bilisan mo na action mo kasi pag nawala yung magulang mo or family mo or anak mo, magsisisi ka na bakit wala pa akong result. Dapat hindi tayo magpa-banjing-banjing, huwag na tayo manood-nood ng mga walang kwenta, TikTok, YouTube, Facebook, kung ano man yan, hindi connected sa negosyo, para mabilis din yung resulta mo sa negosyo. Natamaan ba kayo? Tamaan ba kayo? Pag-type naman dyan. Sakit, aray, ganun. Yeah, tinatamaan din po ako, tabla-tabla lang. So, ayan. May naintindihan po ba? Uy, seryoso po yung topic ko ha. Kailangan mong i-apply yan para yan yung mangyayari. Mabilis ka lang maging successful sa negosyo. Kahit bata ka or hindi ka na bata, natagpuan mo to pag once na pinaspasan mo yung kailangan mong mga gawin, mga activities, nagpaka-leader ka, hindi ka na umasa sa upline mo, lalaki talaga ang grupo mo at magpakabait pa tayo. Then, number 5. Protect your integrity. Paki-type naman po dyan, protect your integrity. Ayan. Sa transactions, i-breakdown mo po kapag may nagpadala sa'yo. I-breakdown mo, bakita mo sa kanya para maging transparent na ito yung pinadala mo, ito yung nakuha ko po. Para mapapagkatiwalaan ka ng leader na yun and tuloy-tuloy yung transaction. Kasi pag once na nakita niya may flaws, hindi mo ginawa to, hindi mo pinakita yung sukle, ganyan, pati nakas mo, pinambili mo ng sapatos, bag, pang Noche Buena, pang New Year. Hindi na po yun mauulit. Pwede ka pang i-report sa company kapag once na hindi mo inayos yung integridad mo. Kasi once na ikaw po, gumawa ka ng mali, reflection po yun ng grupo mo, reflection po yun ng UEI, reflection po yun ng millionaires, reflection po yun ng company kung nasan ka. So, ikaw lang yung nagkamali, hindi naman yung company mo, pero lahat yun ma-judge po. Kaya ayusin po natin yung ginagawa natin. Kasi bawat yun, reflection, magkamali ka lang sa pera, takas mo yung gantong pera, pati future po ng anak mo pwedeng madadama yun. Future ng kapatid mo pwedeng madadama yun. Kahit maliit na bagay. Kasi mali yung ginawa mo. Tama? Kapag in-encode, kapag may code, i-encode sa tamang posisyon, dapat fast transaction, yung promise mo, dapat tinutupad mo. Kapag may pinadala sa'yo, dapat binibili mo kagad. Dapat isend mo sa tamang user ID kasi umaasa sila na ma-hit nila yung goal nila, ma-hit nila yung position nila. Kaya dapat gawin mo kung ano yung sinasabi mo. Then, sa utang, please lang po, kung may utang ka, bayaran mo po yun. Kasi baka po naghihirap na po yung inutangan mo, hindi lang niya masabi-sabi, di ka pa rin nagbabaya, di ba? Paano ka magkaroon ng pay-in kung yung utang mo, tinatalikuran mo, may pangbayad ka naman, tama ba? Kung umutang ka sa Bombay, baka tutubo pa yan ng mas malaki, lalo sa bangko. Kung yung sa tao na inutangan mo, simpleng tao lang, di pa nagbigay yun ng interest, tapos di mo binabayaran, tama ba? Dapat matatapos na po yung 2020. Dapat sa 2021, malinis po ang iyong integridad, ang iyong puso. Para po maging maayos po at makuha mo po yung goal mo sa first 3 months of 2021 at hanggang sa matapos yun. Kasi kung tinapos mo ang 2020 ng maayos, nang wala kang problema, nang wala kang ginagawang masama or bad, for sure sa 2021, magkaka-result po lahat-lahat ng mga ginagawa mo mabubuti. Tama?
Tama po ba? Pakitype naman dyan. May tinatype ba dyan? Oh, walang tinatype. Kala nyo may checker tayo dito. Ah, yes po. Yan, yan. Yun, tama. Pay your credit daw, sabi ni Apps Rodeline. Ano po ba? Yan. Yun lang naman po yung topic ko na may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Type mo naman dyan kung may naintindihan ka. Ayan. Wait lang po. Ayan. Yun lang naman po. My name is Fresh JB Bustamante. Masasabi ko lang po, magpakabait ka pa, sipagan mo pa. Gawin mo pa yung sistema, lakas ng loob, tapang at dasal. Maibibigay din ang iyong hinihiling na malaking grupo at malaking kita sa negosyo. So yun lang po. Thank you and God bless. Yan. So, napakalupit naman ng top 5 essentials ni Upline Precious Jade. Iba. Parang dar na to ng grupo eh. So, yan. So, susunod na mag-speaker. Isa to sa mga idol dahil isa siyang OFW. OFW siya, pero full-time niyang ginagawang business. So, napakasipag nitong tao na to. So, full-time attitude siya sa business. So, ready ka na ba sa next speaker? So, type mo naman. Ready na. Yes. So, milyong palakpak o virtual clap para kay Upline, Leticia Sedoro. Good morning! Ayan. Ito, ang galing naman ng ating mga speaker. From Dean Oscar. Daming natutunan, no? Kay Upline Precious Joy. Grabe. Wag nating tularan yun, ha? Yung natutunan natin kay Upline Precious. Tapos kay Upline Jade, ang galing. Okay, ang topic ko ngayon ay about sa can do. Okay. Unang-una, papasalamat pala ako muna sa ating upline, sa tiwala na magtutok ngayon. Precious Jade Bustamante, akong upline ko. Precious Jade, ang mother upline natin, Precious Joy at saka kay Dean Oscar, thank you sa tiwala. Salamat pala sa lahat na nandito ngayon, yung mga ka-team ko, thank you. Ako pala si Leticia Pobadura Sidoro, OFW Taiwan. At ngayon, ako po ay magta-topic, I can do. Okay. Yung topic ko ngayon, ay hindi natin to makikita sa Google or kung saan pang encyclopedia. Ito po ay kinikreate lang ng ating Upline RTD nang siya ay nandoon sa nagta-travel sa Japan. Okay. So, unang-una, clean up or clean as you go. So, ibig sabihin po, pag halimbawa, sinasabing clean up or clean as you go, makikita natin halimbawa sa mga restaurant, fast food, mga ganon. So, hindi na kailangan po na yung halimbawa dito sa Taiwan, makikita natin na kailangan ikaw mismo na mag-clean ng table mo kasi malinis naman yan nang ikaw ay na pumunta doon sa table mo, tapos ikaw na mismo yung mag-clean yan. So yun ay isang halimbawa lamang ng bilang isang leader po na halimbawa na
maging, anong tawag dyan? Kailangan talaga natin na malinis, no? Example lang yan. So nakukuha ito, nakukuha ito ng, ano na to, sa ibang bansa, no? Ina-adapt lang natin, dinuturo sa Ultimate Eagle ng ating Grand Upline na si Upline RTD. Kaya ngayon, parang dinidistribute na lang din sa atin sa mga leaders para ituro, no? Kasi hindi pa naman tayo sino namang nakapag-travel ng Japan, ng ibang bansa, halimbawa sa Singapore, kung sino nandun sa Singapore, so alam nila kung ano yung mga roles doon. So dito sa Taiwan, so ako din alam ko din yung mga roles dito. So yung sa Japan, mga roles doon di din natin alam. So kaya parang isinishare na lang din na sa atin ito. So as you go next po, arrange. So arrange. Kailangan bilang isang leader, kailangan arrange din tayo. Halimbawa sa table natin, nakalagay doon sa table natin, kailangan kung anong nakalagay doon, kung yun lang ang gagamitin mo para sa business natin, halimbawa nakalagay doon cellphone mo, mga notes mo, mga ballpen mo, mga headset mo, kung ano-ano pa, yun lang ilagay mo doon. Okay? Pag huwag mo nang ilagay doon kung ano-ano yung, halimbawa kung pinagkapihan mo, mga baso mo, kung ano pa hindi na kailangan na ilagay mo doon sa table mo. So, kailangan iligpit mo na, no? Ilagay mo sa dapat na lalagyan. Hindi doon na pakalat-kalat lang kasi kung ano yung ginagawa mo sa sarili mong bahay or sa office mo or sa hub mo, ganun din magre-reflect yun sa sarili mo. Di ba? Tama po ba? Yun. So, arrange yun. Dapat arrange tayo sa ating paligid or sa buong bahay natin. Okay? Next po. Neatness. Being tidy all the time. Okay? O kailangan bilang isang leader din, no? Dito sa empowered consumerism, kailangan malinis tayo. Malinis tayo. Hindi naman porke na baga, halimbawa may commit up ka, may sabi neat daw tayo, malinis o magdamit ng maganda. Hindi naman sa gano'n na magdadamit ka na mag-gown ka, kung ano yung suot mo, napaka mo naman. So hindi gano'n, no? So yung tama lang na presentable ka, makipag-usap sa kliyente mo. Okay? Kasi presentable ka tingnan, kailangan malinis yung damit mo, hindi naman hindi naman gaano kaganda, basta malinis ka, tingnan, presentable ka. Tapos, kailangan din, sa mga lalaki din, kailangan din na bilang leader din na lalaki, kailangan din nakapagpagupit, o sa babae din, kahit pag mahaba ang buhok, kailangan din, huwag naman na, kailangan din magsuklay-suklay din tayo pag time. Okay? Nakatali din yung buhok natin, ganon. Para naman, maaliwalas tingnan. Okay? Tapos, halimbawa, kailangan din sa neatness din, yung mga kuko natin, kailangan din, no? Makikita din yan, magre-reflect din yan sa atin kung, halimbawa, yung may ka-meet up ka, tapos nakipag-shakehan ka doon, tapos may mga dumi pa pala yung mga kuko mo. Kailangan pud-pud yan. Wala naman yan, kahit okay na yun na walang pintura, walang cutex yan, basta malinis. Okay? Makikita naman natin na malinis. Sa mga kuko mo, hindi lang sa kamay, pati din sa paa. Okay? Tapos na yun. Ligo-ligo din pag may time. Okay? Ganon. Neatness yan. Next po, offline. Discipline. Okay.
kailangan natin sa sarili natin, may disiplina din tayo. Isa din, bawat isa natin, kailangan din na magkaroon tayo ng disiplina. Alam mo bakit? Kailangan, bilang isang leader, kailangan din na disiplinado ka. Kasi leader ka nag-aano ka, nagtuturo ka kung ano yung dapat gawin. Di ba? Kung ano yung, anong tawag doon? Kung ano ka na bilang leader, strong ka ba? Or mahinang leader ka ba? Yun, sinusunod yan ng mga follower mo, ng mga ng mga member mo. Kung ano ka, babait ka sa kanila, kung ano dapat ganun po na maipakita mo sa kanila na parang may anong tawag doon? Basta disiplinado ka. Kung halimbawa kung ano yung ginagawa mo, pina-follow ka ng mga member mo. Kung halimbawa magsasabi ka, magpapatawag ka ng meeting, tapos ngayon, ikaw mismo nagpapatawag doon, wala ka doon. Tapos yung mga member mo ando doon, tapos ikaw wala. So, parang ganun din, ikaw nga leader, hindi mo nga magawa sa ano mo pa kaya, 'di ba? Sa member mo pa kaya hindi ka susundin, no? O disiplina din 'yon. Disiplina, maraming pagdisiplina sa sarili natin. Isa na doon yung pagtulog, pagkain, halimbawa, sumusobra na yung ano mo, sumusobra nung kinakain mo, 'di ba? Masama din pag sumobra, 'di ba? Kain ka na ng kain, no? Tapos kahit ano na, pwede din na maisuka mo na yung iba. Halimbawa kasi sumobra na 'di ba? Masama din 'yon, no? Disiplina pa rin 'yon. Disiplinahin mo yung sarili mo sa pagtulog mo, baka sumobra na sa 8 hours yung tulog mo, 'di ba? Hindi ka na makahataw sa negosyo dahil tulog ka na lang ng tulog, no? Wala ka nang ginawa. Okay? So disiplina din sa pag-aano ng halimbawa sa ano natin, sa timeline natin, sa FB natin, disiplina din 'yon na magpo-post tayo ng hindi po related sa negosyo natin. Dapat ganun po. Sino pong sa'yo, anong tawag dito? Sinong mag-PPN sa'yo kung halimbawa mga bad yung mga mo doon, mga hindi magandang mga posting mo doon, puro lang halimbawa may kaaway ka, nagmura-murahan na doon sa sa wall mo, 'di ba? Hindi naman maganda tingnan 'yon. Kaya isang discipline din 'yon na dapat may disiplina yung sarili mo, okay? Ganon. Tapos ano pa ba? Halimbawa din yung disiplina din yung huwag mainipin, huwag mainisin, ganon, magalitin, ganon. Kailangan na kontrolin natin yung sarili natin. Ganon. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Okay. Dito na tayo sa ongoing improvement, sa Kaizen. So sa itong topic na to, kailangan halimbawa ikaw, bago ka pa ngayon, kakapiin mo lang. So, of course, hindi ka pa marunong. Si upline pa nag-aano sa iyo. Tapos sabi ng upline sa iyo, mag-aano ka lang, magre-refer ka ng mga tao mo. Kung sino i-refer mo, kami muna mong kumausap, tapos ikaw naman ang kikita. Ganon. So, after that, mga ilang halimbawa, isang buwan ka na. Di ba? Nagtitraining ka. So, pumasa ka na sa level 1, then level 2. So, after level 2, so, ganun. Alam mo na, siguro mag-level 2, medyo alam mo na siguro yung papaano mag-OPP. So, halimbawa, everyday, kailangan may improvement tayo. Halimbawa, ngayon, kasi, bago ka pa lang, so, sa isang buwan mo, hindi ka pa marunong, so, dapat, pagka second month mo, alam mo na. Okay, hindi lang ganun na kung ano ka nung first, wala kang kahit kunting alaman lang na mag-share dito,
ano sa group chat natin, kahit man lang doon, anong tawag dito, mag-share ka doon, no? So, isang improvement din yan. Kailangan dapat buwan-buwan may improvement ka or araw-araw may kunting improvement sa sarili mo, no? Kasi ito ay leadership, kailangan bilang isang leader, magawa natin yung magawa natin kung ano may improve ba yung sarili nito. Natin, ma-improve ba natin? Halimbawa ngayon, yung goal mo. Ano yung goal mo? Halimbawa sa level 3. So, ang goal mo, mahihit mo yung 5K. So, di ba? Tapos ngayon, kailangan yan, mga 4 direct. Kailangan mo, kung hindi mo pa nagawa sa hindi mo nagawa sa ngayon na buwan na mahit mo, so kailangan talaga na pagka next month, i-hit mo talaga kasi para naman mag-i-improve yung yung sarili mo na nakahit ka na, so nagkahit ka na ng income. Ganun po. Kung ano yung mga nai-improve sa sarili mo, hindi lang po sa bilang isang leader, anong tawag dito, marunong ka i-improve din ang sarili mo, nga tulad sa akin dati, magtatago ako, hindi po ako mag-share, kasi nahihiya po ako. Ngayon, medyo makapal na po. Ganun yun. Medyo makapal na ang mukha, ganun yun. So, improvement din yun. So, hindi naman na pakapalan na nagpapakapal lang ng mukha dahil sa ginagawang masama, hindi naman sa ganun. Hindi, nasa negosyo tayo, dapat lang na i-improve natin ang sarili natin na makuha natin kasi yung pangarap natin, di ba, gusto tayong yumaman. Dapat lang gawin natin whatever it takes. Di ba? Okay. So, yun. Tapos na ako. Yun, salamat. Thank you for going improvement. Yun na ang last topic ko. Tama po, Ap? Salamat po. Yun, no? Ito na. So, mag-i-start na tayo ng ating kaabang-abang na monthly recognition. So, handa na ba kayo? Yes! So, virtual club, pag nakita mo yung pangalan mo at saka pangalan ng leader mo, yan. So, mag-start na tayo sa ating Mase Level 1.
Yan. So, for our host for today, si Upline, Precious J. Bustamante.